Kapag tumatanda na tayo, yung happiness, tila bang hirap mahanap. Kaya minsan, mas pinipili natin ang magpakalayo kasi baka nasa ibang lugar ang hinahanap natin. Ganun siguro talaga kapag mabilis lumipas ang panahon. Kaya dapat, sulitin mo ang buhay mo dito sa mundo. Gawin mo ang lahat ng gusto mo upang pagdating mo sa dulo, wala kang panghihinayang kasi sinubukan mo ang lahat ng magpapasaya sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Uy, Arturo, okay ka lang? Parang nasarap ka sa ginagawa ni Papa sa'yo ah. Oo pre, ang sarap. Sobrang nakakawala ng stress. Arturo, masyado kang nag-e-enjoy. Papa, mamaya na yan. Kumain na muna tayo. Kumain na ako anak. Sige na, kumain na kayo. Lalabas muna ako at maggagamas pa ako ng bakuran. Medyo mag-uubat na eh. Papa, tutulungan kita pagkatapos kong kumain. Anak, wag na. Mag-aral ka na lang. At saka baka may lakad kayo ni Arturo. Hindi ba kayo mamamasyal? Maaga pa. Mahaba pa ang oras. Pwede naman, Papa. Kaya lang, wala kang kasama dito. Anak, sanay ako mag-isa dito. At saka para naman makakilala ka pa ng ibang taga dito. Arturo, samahan mo muna ang anak ko sa labas. Pakilala mo sa mga kaibigan mo. Ikaw na ang bahala kay Benji. Sige. Ako na ang bahala. Wika naman ni Arturo. Tsaka Arturo, madami kang lamig sa katawan mo. Gusto mo sa Sabado, imasahe ko ang buong katawan mo para matanggal natin yung mga lamig na yan. Papa, ako din. Ang sakit ng katawan ko eh. Sige anak, pero si Arturo, di pa nasagot kung gusto ba o hindi. Sige po. Okay lang naman sa akin. Wika naman ni Arturo. Kaya ito, sa Sabado, imamasahe kami ni Papa. Marunong kasi magmasahe si Papa. Natakot nga lang ako nung una kasi akala ko katapusan ko na. Kasi naman, pinapalagutok niya ang mga buto sa buong katawan ko. Pero masarap magmasahe si Papa. Kaya lang, nahiya ako nung mga oras na yun. Kasi naman, wala akong kahit anong suot sa katawan ko. Hubad na hubad ako nun eh. Nakakatawa talaga yun. Pero, ganun daw talaga kapag imamasahe ang buong katawan. Dapat, walang sagabal. Sabi pa nga ni tatay, nagmana daw ako sa kanya. Kasi, pinagpala din daw ako. Pinakita pa nga sa akin ni Papa eh. Pareho kaming dakila. At habang minamasahe ako ni Papa, ikinukwento niya kung paano niya nakilala si Mama. Saka ako lang nalaman
kung ano ang buong kwento. Kung paano ako nabuo. Ang sabi ni Papa, noong mga panahon na yon, mahilig na siya sa halaman. Marami siyang mga tanim na rosas. Hanggang sa isang araw, may nakilala si Papa. At yun ang mama ko. Sa unang pagkakataon daw, nung makita ni Papa si Mama, nagustuhan na daw niya kaagad ang mama ko. Maagang pumapasok sa eskwelahan si Papa para maglagay ng bulaklak ng rosas sa ibabaw ng lamesa sa upuan ni Mama. Halos araw-araw niyang ginagawa yun. At halos maubos na daw talaga ang mga bulaklak ng rosas na tanim ni Papa. Kaya lang, nang maubos ang bulaklak ng mga rosas, hindi na nakapaglagay ulit si Papa ng bulaklak sa lamesa sa upuan ni Mama. Kaya ayun, pumasok siya sa eskwelahan. Bitbit ang lihim na pagtingin kay Mama. Sobrang lungkot niya tapos buong maghapong nakatingin lang siya kay Mama. At hanggang sa pag-uwi ni Papa, bitbit niya ang kalungkutan mula sa lihim na pagtingin. Galing sa pusong sobrang mahiyain. Mahiyain kasi si Papa dati. Tahimik lang daw siya. Di makabasag pinggan. Pero bakit ako? Di ko nakuha yun. Napakakulit ko kasi. Madaldal pa ako. Ay naku. Balik tayo sa kwento ni Papa. Isang linggo ang nagdaan. Wala na talagang bulaklak ang mga rosas ni Papa. Kaya yun, isang linggong walang natatanggap na bulaklak yung crush niya. Hanggang isang araw, Sabado nun, sabi ni Papa, umaga yun. Kakagising lang daw niya nang may dumating na bisita sa bahay nila. Hinahanap daw si Papa. Kaya ayun, nagpakita agad si Papa. Kaya lang, nang makita niya ang bisita, tumakbo siya pabalik sa silid. Kasi naman, kakagising lang daw ni Papa nun. Tapos, naka-plug ceremony pa yung si Junjun. Kaya ayun, pinakalma muna ni Papa si Junjun. At hinayos niya ang sarili niya. At paglabas ni Papa, nakangiti lang ang bisita niya. Yung crush niya na lagi niyang binibigyan ng bulaklak. Tanong ni Papa sa crush niya, bakit andito ka? Ang sagot daw ni Mama, gagawa tayo ng project. Nakalimutan mo na? Naguguluhan na si Papa ng mga oras na yun. Wala naman daw silang project. Kaya lang, ibang project pala ang tinutukoy ni Mama. At ako, ang resulta ng project na yun. Nagkwentuhan daw sila sa silid ni Papa na nakalakang pinto. Tapos, alam pala ni Mama na kay Papa galing ang mga rosas. Kaya nung wala nang natatanggap na rosas si Mama, ayun, nagtungo siya sa bahay ni Papa para tanungin kung bakit. Kaya ayun, sinabi ni Papa ang totoo. Nakalbo na ang mga rosas na tanim niya. Kaya naman, si Mama naman ang nagregalo ng rosas kay Papa. Ay nako, bakit ba ako nagkukwento ng story ni Papa? Pero sige na, itutuloy ko na nga lang. At ayun na nga, may iniregalo si Mama kay Papa. Isang pink na rosas. At ang sabi pa ni Papa, unang beses niyang makakita ng ganun. Pink daw talaga. At ayun na. Dahil sa pink na rosas na regalo ni Mama,
Nag-plug ceremony daw si Junjun. Kaya yun, dahil nakalakang pinto, agad nilang ginawa ang project. At eto na ako. Ako na ang project nila, Papa at Mama. Ay nako, bakit ba ako nagkukwento nun? Pero okay lang, ang mahalaga alam niyo na ang nangyari. Kaya lang, nagkahiwalay din sila. Mga bata pa daw kasi sila nun. At ako, naiwan sa lolo at lola ko. At si Mama, may asawa ng iba. Si Papa naman, mga laruan ng asawa niya. Sana, di mahalata ni Papa na nasa akin yung isang laruan niya. Gagamitin ko mamayang gabi. Susubukan ko lang kung masaya. Pero, teka. Bakit ba tong si Arturo lagi na lang nakatingin kay Papa? Tapos parang ninenervyos siya palagi kapag nakikita si Papa. Natatakot siguro siya kay Papa. Pero masasanay din siya. Tsaka, ang cute ni Arturo. Kaya nga kinaibigan ko siya kaagad. Sobrang cute niya.